lumakad kasama siya. Atin pong awitin ang Walking in the Light of God. Mga ka... Mga Kawikaan 22:6. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakarin at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Sama-sama po natin ang kantahin ang It's a Great Thing to Praise the Lord.
Jesus down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy.
Si Kristo'y awitan, purihin ang tanan, ng nagmamahalan at nagtutulungan. Masdan ninyo, masdan. Masdan ninyo at sila'y gumagawa nung kay Kristong utos sa
Ang pagbasa po mula sa aklat ni Lucas, Kapitulo 12, talataang 32 hanggang 34. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Sabay-sabay po. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, ay naroon din ang inyong puso. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa at pagkadinig ng Kanyang salita. Muli po tayong manalangin. Panginoon naming Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa umagang ito. Nakalob niyo po sa amin ang buhay, ang pagkakataong ito na makapanambahan, magpasalamat at muling makinabang na inyo banal na salita. Patnubayan niyo po ang bawat sa amin. Una sa lahat, ang siya maghahatid ng inyong mensahe, ng inyong banal na salita para sa amin. Gabayan niyo po siya at higit sa lahat ay maipatid sa amin ang paalala upang higit kaming magtumibay sa pananalig at paglilingkod sa inyo. Gayon din naman ang bawat isang naririto maging sa kanilang mga tahanan. Loobin niyo po na ihanda namin ang aming mga sarili, gawin namin kalugod-lugod at karapat-dapat ang bawat isa. Iwaksin namin, Panginoon, kung anumang hadlang mayroon sa aming isipan at kalooban. Muli niyo kaming linisin at gawin niyo po kaming karapat-dapat sa pananambahang ito. Ito na lang, Panginoon, na aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po munang manalangin. Lord, maraming salamat po na nandito po ulit kami sa inyong bahay, simbahan, para po marami po kami matutunan sa inyong banal na salita. Lord, maraming salamat po na kami po ang worship team na napili po ng church. Lord, sana po marami po kami matutunan. Ito na lang po. In Jesus' name we pray. Amen. Ay dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pinangatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pinabatin mo, ikaw ay mamasdan, nakanikat, sa'yo ay pumisan.
Magandang araw po sa inyo lahat. In behalf of our family po, kami po ay nagpunta dito para magpasalamat sa ating Panginoon at higit sa lahat po sa mga tao po na nagdasal para po kay Lola Mer. Siya po ngayon ay nagpapagaling na. May share ko lang po sa inyo before we sing a song to the Lord. Dumating ko kasi sa point nung nasa ER po si Mami na siya 15 beats per minute na lang, ate. So, ang normal ho ng tao is 60 to 100. So, tanggap na ho namin no na mawawala na si Mami because of that clinical situation. Pero alam niyo po, si ate na lumabas na siya, ayaw niyo makita. Kinakantahan ko na siya ng himinaryo, anak, kantahin mo ako ng himinaryo, at nanghihingi na siya ng tawad sa Panginoon. Pero alam niyo po, nung huli nagpa-14 beats per minute na siya, pinatawag ko na po ang asawa ko. Diyan ko na po siya sa Metroville. Alam niyo po, habang nananalangin po, sinilip ko po yung cardiac monitoring niya. Unti-unting tumataas, 20, 45, hanggang sa nag-normal po siya, purihin ng Panginoon. Tunay po na walang imposible, kahit gumigive up na po kami. Sabi po ng nanay ko is, gusto pa niyang maglingkod. At the age of 84, gusto pa po ni Lola Mer na maglingkod. Kaya maraming salamat po sa tumulong sa panalangin. Maraming salamat po sa mga nagbigay. Kahit po may trabaho kami lahat, napakahirap po ang magkasakit. Salamat po muli sa inyo at sa Panginoon.
pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa iyo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa iyo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Purihin na po. Check. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon. At totoo po na sa ating po mga buhay ay kailanman hindi po nagbago ang ating Panginoon. Amen? At the end of the day, kahit ano po ang ating naranasan at pinagdaanan sa buhay, wala tayong ibang pwedeng masambit at mabanggit sa Panginoon kundi salamat. Kaya po mga kapatid, sana patuloy nating ma-recognize at makita ang kabutihan ng Panginoon po sa atin. Sa lahat ng pagkakataon ng buhay, mahirap man o madali man ang ating pinagdadaanan, let us recognize God's goodness sa lahat po ng sitwasyon. Kaya po tayo po ay manalangin bago po tayo magpatuloy sa mensahe na ating pong pag-uusapan sa umaga pong ito. Let us pray. Lord, salamat po sa umagang ito na iyong pinagkaloob po sa amin. Salamat po sa pagkakataon para kami po muli ay makapag-aral at makapakinig ng iyong mga salita.
We are so grateful, Panginoon, dahil una ay dinala mo po kami sa lugar po na ito to worship and to celebrate. At kasama po namin ang bawat isa. Salamat po sa mga kapatid namin na nagmula sa iba't ibang mga lugar. Yung iba umuwi, galing sa ibang bansa. Salamat po dahil kasama po namin sila. Meron po kami mga bisita, may mga kaibigan. Salamat po, Panginoon, dahil nandito din po sila ngayon para makipag-celebrate ng iyong kabutihan para sa amin po mga buhay. Lord God, as we listen to your word, nawa po ito po'y maging paalala po sa amin, encouragement sa amin, upang sa gayon ay patuloy naming magamit ang buhay na ito para po sa iyo. Nawa po, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa, ganon din po ang mga kapatid namin na nanonood sa aming online worship. In Jesus' name we pray. Amen. Makibati nga po yung mga kalapit nyo ng magandang umaga. Ayan, batiin nyo po. Kung yan man po ay kapamilya ninyo, kaibigan ninyo, kakilala ninyo, o mga kapatid natin na ngayon nyo lang po nakita, umuwi galing ibang bansa, bumuwi dito, welcome po, welcome back po. At salamat po dahil kasama po namin kayo, kasama natin ang bawat isa sa ating pong worship celebration. And as we move on sa ating pong lesson at pinag-uusapan po natin, part of our topic or theme for this whole year, ang ating pong articles of faith, kasama po sa lesson po natin na ating itinuturo sa ating church ay walang iba kundi ang pagbibigay. Di ba? Kasi pag binasa po ninyo yung articles of faith natin, bukod po sa mga doctrine na ating pong itinuro in the past few months, tinuturo din po natin at ini-impart din po natin sa ating congregation ang pagdating sa pagbibigay. At hindi ho pwede na sa loob ng isang taon na tayo po yung nag-aaral, nakikinig ng Word of God, ay hindi po natin pag-uusapan ang pagbibigay. Kaya nga, ngayon po, ang tema po natin for this month ng August, giving in the New Testament. Because we believe that we are the New Testament church. At meron pong pamantayan si Jesus kung paano dapat tayo nagbibigay. Amen? Kaya ho, kapag ikaw ay sinabing, ikaw ay isang Kristiyano at tiniklaim mo na ikaw ay isang Kristiyano, dapat hindi ka madamot. Sabihin niyo po sa kalapit niyo, huwag kang madamot. Ayan. Diba? Alam niyo po kung bakit? Bakit ko po sinabi yan sa inyo? Kasi lahat tayo gusto pumasok sa langit. Tama? Tama? Gusto natin pumunta. Bawal po sa langit. Bawal po madamot sa langit. Bawal po madamot doon. Dapat po lahat doon mapagbigay. Kaya ngayon, pag-uusapan po natin yung giving in the New Testament. For this whole month, yan po ang tatakbuhin ng ating pong mga sermon. At to start with, doon po tayo magsisimula sa generous heart na tinuro ni Jesus Christ coming from Luke chapter 12, verse 32 to 34. Well, the truth is, mga kapatid, kahit po sa ang account ng gospel, lalo na po doon sa Matthew, Mark, and Luke, may lagi pong may tinuturo si Jesus tungkol sa pagbibigay. No? Kasi doon po sa Matthew, Mark, and Luke, especially kay Matthew, no, makikita po natin sa Sermon on the Mount, no? Yung Diyos o kayamanan. Kaya nga doon iniisip natin, pag binabanggit yung Matthew 6:33, laging gusto natin, seek first His kingdom. Nawawala yung righteousness. Ang gusto natin, and all these things will be added unto you, will be given to you. Pero ito po ay magtuturo po sa atin how to have a generous heart pagdating sa ating pong Panginoon. And especially sa mga kapatid natin, maging sa mga taong wala sa Panginoon, na dapat makultivate po sa ating mga buhay yung generosity. Dahil hindi po silent ang Bible pagdating sa pagbibigay, mga kapatid. Baka akala po ninyo, ito po ay basta lang natin itinuturo without biblical basis. Pero mga kapatid, ang katotohanan, ito po ay isang bagay na kung saan ay tinuro mismo ng ating Panginoon para sa atin, na dapat nating ipamuhay at dapat nating isagawa sa pang-araw-araw nating mga buhay. Kaya ho, kapag ikaw ay nagbibigay, kailangan iniintindi mo mabuti. Dahil dito po, every Sunday, part ng ating worship, ang pagbibigay. Diba? Pagka po kayo umaattend ng fellowship, part ng fellowship natin sa mga auxiliary group natin, part ng fellowship ang pagbibigay. Even the younger ones, yung ating mga nasa Sunday school, kahit po sila tinuturuan ng Sunday school department na magbigay. Dahil alam natin,
na ito po ay parte ng ating buhay at relasyon sa Panginoon. Kaya paano ba natin maintindihan dito po sa ating lesson, sa ating topic, yung tinatawag nating generous heart? Kailangan makultivate sa ating mga sarili yung tinatawag po nating generous heart. Hindi ho natin pwedeng sabihin sa Panginoon, Pastor, pwede bang hindi na ako kasali kasi wala naman akong ibibigay? Pwede niyo bang sabihin kay Lord yun? Pastor, wag na ako. Yung iba na lang kasi meron namang talagang mga kapatiran, mga kapatid sa church na talagang pag nagbigay, malaki talaga. They really have a generous heart. Paano yung mga wala? Hindi natin tuturuan na magbigay. Paano yung mga merong konti na sinasabi natin hindi ka pantay doon sa iba? Hindi natin tuturuan na magkaroon ng generous heart? Lahat po yan para sa atin. Kaya maliit, kaya malaki ang binibigay mo, ang mahalaga na gustong makita ng Panginoon sa atin ay magkaroon tayo ng generosity sa ating pong mga buhay. If you can remember the story, yung widow's offering, anong comparison ng ginawa ni Jesus? Yung mga binibigay nila kung ano yung meron. Pero ito, binigay yung buhay. Meron ba siya? Wala. Lahat na nga yun, binigay na niya nga eh. At yung pag-uusapan din natin dito, na gusto maintindihan natin. Kaya nga, dito po sa tatakbuhin ng ating lesson, sana pag-uwi natin, paglabas natin sa kapilya natin, sa bahay-sambahan natin ito, ay magkaroon tayo ng generous heart. Regardless po kung malaki o maliit, regardless po kung marami o konti, ang importante sa harapan ng Diyos, magkaroon tayo ng generous heart. Dahil hindi ho mapapantayan yung may pusong mapagbigay. Hindi ho tinitingnan ng Diyos yung laki at liit. Ang tinitingnan ng Diyos yung puso mo kapag nagbibigay ka. Kaya nga, sabi dito, isang malaking reality na na-figure out natin, generosity is being hindered by our own personal needs. Some of you will agree, some of you will disagree. Pero kapag ka-inanalyze mo yung buhay ng tao, kapag sariling pangangailangan na ang pinag-uusapan, minsan nabablangkahan yung pagiging generous. Di ba? Kapag yun na lang yung meron ka, pero dahil tinuturo ng Bible na magkaroon ka ng generous heart, maging generous ka sa mga tao, kahit yun na lang yung para sa'yo, minsan nagkakaroon ng dalawang pag-iisip. Nabablangkahan, nahahadlangan, yung pagiging mapagbigay mo. Kaya nga kung ating iisipin, hindi natin magagawa ang pagiging mapagbigay dahil sa pag-iisip na baka tayo ang mawalan. Minsan ba nadating tayo sa puntong ito ng ating mga buhay? Alam ko, hindi lang, yung marami sa atin, hindi lang vocal. Hindi lang ina-articulate. Pero deep inside, parang minsan, medyo hesitant ka magbigay. Kasi bakit? At the end of the day, iniisip mo, ikaw yung mawawalan. Kaya nga, yun yung challenge. Yun yung sinasabi ni Jesus, na yung generosity ng puso mo, dapat dito nang gagaling. Dapat dito nagmumula. Kasi kapag nadating ka na sa point na parang iniisip mo na magbibigay ka, at pagkatapos pag-uwi mo sa bahay, nakatunganga ka dahil ikaw yung nawalan, dapat nandun pa rin yung idea at yung importansya na pagkakaroon natin ng generous heart. Pero hindi po natin pwedeng i-deny na tinuro sa atin ang ating Panginoon na maging generous tayo sa mga tao. Kasi even Jesus Christ, ginawa po niya yan sa kanyang sariling halimbawa na kailangan maging mapagbigay ka sa mga tao. Amen? Kung meron man tayong halimbawang tutularan, yung halimbawa ni Jesus Christ. And many times in the New Testament, na ipinakita po ng mga kapatid, ng mga Kristiyano noong unang panahon, kung paano maging generous. At even Jesus Christ, nung siya po'y nagmi-ministry, tinuro din po ng ating pong Panginoon kung paano maging generous sa mga tao. Paano maging mapagbigay sa mga tao. Pero tingnan natin saan ba nanggagaling yung mga disciples. Bakit si Jesus nag-come up na ituro sa kanila yung pag-iimpok at pag-iipon ng kayamanan sa langit. Kasi alam niyo po, going back dun sa mga previous verses, yung mga disciples, they were asking Jesus, sabi nila, Lord, paano kapag yung buhay namin, halimbawa nawala ka na, sabi nila, Lord, paano pag nawala ka na? Paano kami? Paano kami? Paano kami mamumuhay? Paano kami magpapatuloy?
Wala ka na eh. Ngayon, sabi ni Jesus sa kanila, hindi kayo dapat mag-worry. Sabi nga ni Jesus sa ibang account ng gospel, do not worry. Dahil ang araw na ito ay may sapat na problema kaysa sa kinabukasan. Hayaan mong yung kinabukasan, isipin niya yung problema niya para sa kanyang sarili. Kaya sabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong matakot. Munting kawan. Yan tinutukoy niya yung mga disciples kasi yun ang kausap niya. The 12. Sabi niya, huwag kayong matakot, munting kawan. Sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Anong ibig sabihin ni Jesus Christ? Sabi ni Jesus, huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala. Kasi yung kaharian ko para sa inyo. At kung kayo ay kabilang sa aking kaharian, wala kayong dapat ipag-alala. Kung sinasabi ninyong kayo citizens of the kingdom, at tayong lahat ay servant ng nag-iisang king, kahit anong mangyari, ang purpose ng king, bakit siya umuupo sa trono, bakit siya tinawag na hari, dahil ang kanyang layunin ay para sa lahat ng citizens ng kingdom. Amen? Kaya po mga kapatid, sabi ni Jesus Christ, kung iisipin mo na ang pagiging generous ay mawawalan ka, at pag ikaw ay nagkaroon ng generosity sa iyong kapwa, at iniisip mong ikaw ay mawawalan at mauubos ang nasa iyo, mga kapatid, pinapaalala ni Jesus, huwag kayong mag-alala, ako ang hari. At kung kayo ay nasa kingdom, wala kayong dapat isipin. Lahat ng ginagawa ko para nasa lahat ng citizens ng kingdom na ito. Kaya po mga kapatid, ito yung napakaganda. Bakit natin pipiliing maging generous sa mga tao? Bakit natin gugustuhin na magkaroon ng generous heart? At ano ba yung gustong ituro ng ating pong Panginoon? Number 1, the command to give. I just want to remind everyone, mga kapatid, ang pagbibigay po ay hindi suggestion ni Jesus. It is a command. Kaya ngayon, kung iniisip mong ikaw ay Kristiyano at para sa iyo ang pagbibigay ay suggestion lang, there is something wrong. Because in the New Testament, ang tinuro ni Jesus, magbigay ka. Hindi sinabi ni Jesus sa Bible, pwede ka magbigay, pero pwede ding hindi. Wala namang ganun eh. Ang sabi ni Jesus, magbigay ka. Ang sabi ng verse, ipagbili ninyo. Doon nga, kakaiba pa eh. Kapag sila ay magbibigay, they are obliged to sell their properties. And even in the New Testament church, sa Book of Acts, anong ginagawa ng mga kapatiran? Pinagbebenta ang kanilang mga ari-arian, tapos dinadala sa mga paanan ng apostol. At pagka yung mga apostles nandun na yung mga pinagbilan ng kanilang mga kapatiran, anong ginagawa? Ipinapamahagi sa mga kapatid. Na parang lahat sila namumuhay ng pantay-pantay. Kaya nasabi ni Jesus, kung gusto mong magkaroon ng generous heart, ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at ipamahagi sa mga doka ang pinagbilan. Nakita ninyo, hindi naman tuldok yan eh. Ano yan? Exclamation point. Meaning, may diin yan kay Jesus. Nung sinabi ni Jesus, ipagbili ninyo at yung pinagbilan, ipamahagi ninyo sa mahihirap. Because that is having a generous heart. Tandaan ninyo yung lalaking mayaman na kinuwento ni Jesus. Anong sabi ni Jesus? Sige, sundin mo yung commandments. Tapos pag nagawa mo na, pagbili mo yung ari-arian mo, itulong mo sa may. Anong ginawa ng lalaking mayaman? Tumalikod, tapos nalungkot. Hindi kasi siya generous. Kasi kung ating iisipin, this is a command. Hindi mo pwedeng i-bargain kay Lord, Lord, pwede bang hindi ako maging generous? Pwedeng yung iba na lang? Pwede ba akong hindi magbigay? Ngayon, hindi po natin nire-record na ipagbenta ninyo yung mga ari-ari ninyo. Kasi noon yan. Nung panahon ni Jesus, ganyan talaga. Hindi naman lahat naghahanap buhay. Wala namang trabaho yung iba. Pero yung iba may yaman. Di ba? Doon ng panahon ng Old Testament, para makonsider kang mayaman, kailangan may pastulan ka eh. Para makonsider na ikaw mayaman, marami kang imbakan. Marami kang hayop na inaalagaan. Pero dito, si Jesus, ang turo niya, ipagbili ninyo. And Christ did not suggest that we should give. He commanded it to us. Mga kapatid, this is a command na kailangan nating maintindihan. Kaya mamaya, pag nag-offering kayo,
Huwag niyong isipin na kayo napipilitan. Utos ni Lord yan eh. At kapag po hindi natin sinunod ang utos ng Panginoon, ano pong tawag doon? Anong katawag doon? Kasalanan. Di ba? Kaya nga, kapag darating po tayo dito, ang isang malaking bagay na lagi nating pinapaalala, i-ready po ninyo yung sarili ninyo kasi haharap tayo sa Panginoon. I-ready po natin ang ating buhay, i-ready natin ang ating puso, i-ready natin pati ang ating mga bulsa kasi mag-o-offering tayo sa Panginoon. That is not an option. That is a command. That is not a suggestion. That is a command from God na dapat kang magbigay. Nung Old Testament nga, wala silang magawa. Yung tithes, wala silang magawa doon. Required sila doon. Eh bakit tayo? Diba? Minsan, nagkakaroon pa tayo ng pagbabargain kay Lord. Lord, pwede bang di na ako magbigay ngayon? Kasi wala talaga eh. Ubus eh. Naiintindihan mo naman tao, Panginoon, no? Pwede ka bang hindi intindihin ni Lord? Karakter ni Lord ang maunawain. Di ba? Sana maiunawaan po natin na ito po ay command ng Panginoon. Ang turo ni Jesus ay maging mapagbigay tayo at hindi maging makasarili. Yun po ang gusto ni Lord para sa atin. Maturuan tayo, makultivate sa atin yung generosity at hindi maging selfish. Kaya po mga kapatid, yung ating pong buhay, dapat ginagawa natin ang tumutulong sa ibang tao sa pamamagitan ng pagbibigay. Minsan kasi nagkakaroon tayo ng mindset na hindi na ako magbibigay kasi maliit lang naman to. Hindi nyo napapansin bakit tinuturuan ng Sunday School department yung maliliit na bata? Para matuto magbigay. The lesson behind bakit kahit bata pa tinuturuan magbigay is that habang lumalaki, naiintindihan nila kung gaano kahalaga magbigay sa Panginoon at tumulong sa ibang tao. Ngayon, kung hindi mo naiintindihan yun, pinapaintindi ng Panginoon sa atin ngayon na kailangan tumulong tayo sa ibang tao sa pamamagitan ng pagbibigay. At ano daw yung dapat natin gawin? Let us learn to be generous so that we will not become greedy. Mga kapatid, ang antidote po ng pagiging sakim sa mundong ito, ang tanging solusyon na dapat nating gawin, na tinuturo ng Scripture, para maiwasan ang maging sakim ng tao sa lahat ng yaman at kung ano man ang meron sa mundong ito, ay maging mapagbigay. Ngayon, kung iniisip mo na ikaw ay meron ng lahat, at minsan, ang hirap para sa iyo na magbigay. Pag-isipan mo mabuti, kapatid. Kasi ang tinuturo ng Bible sa atin, let us learn to be generous so that we will not become greedy. Ayaw po ni Lord sa sakim. At bawal sa langit ang sakim. Bawal din sa langit ang madamot. Ang gusto ni Lord, maging mapagbigay tayo. Let us remember that God owns everything. Baka ho nakakalimutan natin mga kapatid, bakit dini-require ni Jesus na tayo po'y magbigay? Para ipaalala sa atin na pagmamayari po ng Diyos ang lahat. Wala ho tayong pwedeng angkinin. Kanina, example ni Pastor Jan, si Alexander the Great. Pag daw ikaw ay namatay, lahat ng na-acquire mo dito sa mundo, hindi mo naman madadala pag namatay ka. Patunay na lahat ng meron tayo sa buhay nating ito, pag-aari ng Diyos. God owns it. And whether we like it or not, pag nawala tayo sa mundong ito, iiwanan natin yun sa next generation na papalit sa atin. Sabi ni King Solomon sa Ecclesiastes, sino makikinabang ng lahat ng pinaghirapan ko? E di syempre, yung kasunod mo. Di ba? Ikaw ang naghirap, kaso nawala ka dito, nagpagod ka, ikaw ang nagastusan, ikaw ang nahirapan, sino makikinabang at the end of the day? The next generation behind you. So let us remember that God owns everything. Let us also remember that we are just instruments of God's blessing. Now, kung pagmamayari ng Diyos ang lahat ay sa Panginoon,
Anong purpose ng buhay natin dito? Tayo po ay daluyan ng biyaya ng Panginoon para sa iba. Amen? Lagi nating pinipreach, lagi nating sinasabi, maging daluyan ka, maging instrumento ka ng pagpapala sa mga tao. At kailangan nating intindihin mabuti na yung pagiging instrumento mo ng biyaya sa mga tao, commandment ni Lord yan. Kasi ang pagbibigay ay utos na dapat mong gawin. Kaya po mga kapatid, tandaan po natin yung number 1 lesson yan. The command to give. Second, sabi ni Jesus, kung sabi niya, magbigay kayo, pagbili nyo at ibigay nyo sa mahihirap, ito ang sabi niya. Second, store up treasures in heaven. Sabi ni Lord, paano ka mag-ipon daw ng yaman sa langit? Di ba? Sabi ni Jesus sa verse, ito, sabi niya, gumawa kayo ng sisidlang hindi naluluma at mag-ipon kayo sa langit ng kayamanang hindi mahuhubos. Do'y walang magnanakaw at mapasok na insektong sumisira. This is a very powerful statement na ni-remind ni Lord sa atin na kailangan, kung ikaw ay nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa, mag-ipon ka ng yaman sa langit. Ngayon, ang malaking tanong sa atin, paano tayo mag-iipon ng yaman sa langit? Pero alam po ninyo mga kapatid, kapag ka inaral po natin, magandang kaugalian po natin bilang tao na tayo ay nag-iipon. Sino po nag-iipon sa inyo? Nag-iipon. Yung iba, meron tinatawag na emergency fund. Yung iba, merong funds para sa kanilang leisure time. May funds para sa kanilang mga anak, sa family. Di ba? Lahat yan may fund. Lahat tayo nag-iipon, di ba? Ngayon, nilalagay mo sa bangko, dinideposito sa bangko, tina-time deposit mo, di ba? Nagdi-deposit ka. At kapag kailangan withdrawin mo. Magandang kaugalian po natin yung nag-iipon, mga kapatid. At hindi po tayo pinagbabawalan ng Diyos na mag-ipon. Lalo na yung mga pinaghirapan natin, yung mga pinagtrabahuan natin, hindi po sinasabi ng Panginoon na huwag niyong itago yan. Importante pong nag-iipon. Kasi naniniwala tayo doon sa kasabihan na kapag may itinanim, may aanihin ka. Sabi, nag-ipon ka, pag kailangan mong kunin yun, pag may binulsa ka, meron kang bubunutin. Kasi yun ang katotohanan na ginagawa natin sa ating pambuhay bilang tayo po yung mga taong namumuhay po rito. Pero ano bang sabi ni Jesus para sa atin? Ano po ang lesson behind bakit sinabi niyang store up treasures in heaven? Na dapat nating maintindihan. Ito ang sabi ni Jesus. Mag-ipon ng yaman sa langit na may panghabang buhay na benepisyo. Sino ang magiging masaya kapag narinig niya na yung pag-iipon mo sa langit ay may panghabang buhay na benepisyo? Lahat tayo magiging masaya doon. Lahat tayo matutuwa doon. Na kapag naintindihan natin na tayo po'y nag-iipon sa langit ay may eternal benefits para sa ating lahat. Kaya mga kapatid, ang langit ay sisidlan, kailanman ay hindi masisira. Hindi mananakawan at hindi mauubusan ng yaman. Paano tayo mag-iipon sa langit? Yan ang malaking tanong. Paano tayo mag-iipon ng yaman sa langit? Mga kapatid, sa lahat po ng ginagawa po natin dito, isa lang po ang gusto kong ipaalala sa inyo. Lahat ng ginagawa natin sa mundong ito, dapat may eternal value. Naglilingkod ka, tumutulong ka, nagtatrabaho ka, you take care of your family, you go out with your friends, make it sure na lahat ng ginagawa mo may value sa langit. Dahil yun ang pag-iipon ng yaman sa langit. Use your treasures on the things that has a value in God's kingdom. Tumutulong ka sa iyong kapwa. Nagpapadala ka sa mga tao na may kailangan ng tulong mo.
Alam mo naman yun sa sarili mo kung ikaw ang may kailangang gawin. Tumulong ka. Gawin mo lahat. Gamitin mo ang yaman na yan para pahalagahan ang mga gawain ng ating pong Panginoon. Use your treasures so that other people will come to know the Lord. Di ba? Isa po yan sa ministering napakaganda na ginagawa po natin. Meron tayong offering. Saan natin ginagamit ang offering? Sa ministry. Para ang mga tao makilala ang ating Panginoon. Mga kapatid, gamitin po natin kung anuman ang mga bagay na pinagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Para yung mga taong wala pa kay Lord, makilala nila si Jesus. Makilala nila ang Panginoon. Gamitin natin kung ano ang meron tayo para sa mga taong dadalhin natin sa Panginoon. Kaya bilang paalala, maging mabuting katiwala ng Diyos. Store up treasures in heaven. Hindi mo kailangan ihulog pa tayo, ihagis mo para pumunta sa langit. Hindi po ganun yun. Maging mabuti kang katiwala ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa. Kung ano man ang mga bagay na pinagkatiwala ni God sa inyo, mga kapatid, huwag niyo pong aring sa inyo. Minsan kasi yun ang pagkakamali natin eh. Pagka tayo may binigay si God sa atin, akala natin atin. Tandaan po ninyo, sa dulot-dulo ng buhay nating ito, isa lang ang sasabihin ni Lord sa atin, pagharap natin sa Kanya, na lahat tayo gusto nating marinig. Well done, my good and faithful servant. Kaya kung hindi ka magiging mabuting katiwala ng lahat ng treasures, ng lahat ng bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa iyo, pag-isipan mo mabuti. Maging mabuting katiwala ka ng Diyos sa kung ano man ang pinakalob niya sa iyo ngayon. Bakit? Dahil kapag hindi ka naging mabuting katiwala, sabi ni Jesus, kailangan iayos mo yung priority ng heart mo. Sabi ng verse 34, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, ay naroon din ang iyong puso. Ulitin ko po yung verse. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, ay naroon din ang iyong puso. Nasaan po ang inyong kayamanan? I'm talking about material blessing. Saan po ninyo inilalaan ang lahat ng yan? Hindi ko naman po sinasabing pabayaanin niyo yung sarili niyo. Hindi ko rin po sinasabing pabayaanin niyo yung mga mahal ninyo sa buhay. Hindi ko rin po sinasabing huwag ninyong i-enjoy lahat ng inyong pinaghirapan. Ang gusto ko lang pong ipaalala sa inyo, huwag ninyong kalimutang i-priority ang Panginoon. Dahil kung meron man tayong priority sa buhay nating ito, that is Jesus. Amen? Kasi anong sabi niya? Matthew 6:33? Seek first His kingdom and His righteousness. And all these things will be given to you. Para ma-achieve natin na ibigay ng Lord lahat sa ating buhay, there is something that we need to do. That is to prioritize His kingdom and His righteousness. Ibig sabihin, kapag ka ikaw ay part ng kingdom ni Jesus, wala kang ibang dapat gawin sa buhay na ito, kundi yung mga bagay na may kinalaman sa kingdom. Tama? At may kinalaman sa hari. Kasi sabi niya, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, ay naroon din ang iyong puso. Mga kapatid, kapag inaral po natin, sabi ni Jesus, ang kayamanan at puso ay lagi magkasama. Magkasama po yan. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Bago magastos ka sa mga bagay na gusto mo. Tama? Oh, the truth is, hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Bumibili ka ng ganito, bakit? Kasi gusto mo yun. Nandun yung heart mo. Bumibili ka ng ganito, bakit? You love that. Tumutulong ka sa ganito, bakit? You love helping people. So sabi ni Jesus, kung nasaan ang kayamanan mo,
nandun din ang puso mo. Bakit? Kasi hindi nyo pwedeng paghiwalayin. Lagi pong magkasama yon. Nag-online shopping ka? Bakit? Kasi gusto mong bumili. You love doing online shopping. Puso at kayamanan, laging magkasama. Kasi kapag kakayamanan lang at wala yung puso, anong mararamdaman po ninyo? O, di ba galit kayo? Ang bigat sa kalooban nyo, di ba? Pagka pinipilit ka magbigay, tapos wala naman yung heart mo doon, masakit sa pakiramdam yun. Kaya sabi ni Jesus, kung nasaan ang kayamanan mo, nandun din ang iyong puso. Katotohanan, na kung nasaan ang iyong kayamanan, nandun din yung, sabi ni Jesus, nandun din ang iyong puso. Kaya nga mga kapatid, we should be mindful of the condition of our hearts. Ang gusto ni Lord, makultivate sa atin yung generous heart. Tawang question, mindful ba tayo sa kondisyon ng ating mga puso? Mindful ba tayo sa kung ano yung gustong ibigay ng ating pong mga puso? Now, malaking tanong, how do you spend your resources? This is a self-evaluation. Young people, mga kabataan natin, mga kapatid, paano po ninyo ginagamit ang mga bagay na meron sa buhay ninyo? Pag hindi nyo trip magbigay kay Lord, di kayo magbibigay. Kung kailan nyo lang gusto, doon nyo lang gustong magbigay. Paano po ninyo ginagamit ang lahat ng bagay na pinagkakaloob ng Diyos sa inyo? Diba? On a Sunday basis, nagbibigay ba tayo sa Panginoon? Kasi lahat po, ako po naniniwala, lahat tayo meron pera. Lahat tayo may pinagkukunan. Even the young people. Yung ating mga kabataan, meron din. May mga allowance yan. Kasi nakakabili nga ng ganito, nakakabili ng ganyan. Meron. How do you spend your resources? Mga kapatid, in all things, we should prioritize Jesus. First and foremost, sa buhay po natin, i-prioritize po natin ang ating pong Panginoon. Huwag po tayo maging madamot kay Lord. Kasi kung meron mang pinanggalingan ng lahat ng yan, ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kung meron mang pinagmula ng lahat ng bagay na tinatangkilik natin ngayon, walang iba kundi ang Diyos. So that in all things, mga kapatid, we should prioritize Jesus. Kaya gamitin mo ang iyong kayamanan para sa Panginoon. Gamitin mo ang iyong kayamanan para sa Panginoon. Lahat po tayo meron. Gamitin natin para kay Lord. And bilang conclusion natin, ito lang po ang gustong ipaalala ng Panginoon sa atin. All we need is to practice having a generous heart to flee from greediness. Ayaw ni Lord na maging sakim ang mga Kristiyano. Gusto ni Lord na maging mapagbigay tayo lagi. Kaya, practicein natin ang pagiging generous. Practicein natin ang pagkakaroon ng generous heart para makalaya tayo at makaalis tayo sa pagiging sakim. Lahat po ito ay sa Panginoon. Tayo po ay katiwala ng Diyos. Maging mabuting katiwala ng Panginoon sa lahat ng bagay na ito. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Lord God, thank you po sa umaga pong ito. Sa pagre-remind mo po sa amin sa mga bagay na ito tungkol sa pagkakaroon ng generous heart. Because even the disciples ay tinuro mo sa kanila kung paano magkaroon ng pusong mapagbigay. And we are so grateful, Panginoon, sa umaga pong ito dahil itinuro mo ito sa amin. Dahil minsan, dumarating kami sa point na parang gusto na lang namin, sarili na lang namin ang aming iniisip. At ayaw na naming turuan ang aming mga sariling maging generous. Salamat po, Panginoon, dahil tinuro mo po ito sa amin. Salamat po dahil pinaalala mo po sa amin na kami po ay iyong mga katiwala. At kung meron mang nagmamayari ng lahat,
ay walang iba kundi ikaw. Kaya Panginoon, pati po ang aming mga kabataan, turuan mo, Panginoon, na maging mapagbigay din. Ang aming po mga kapatiran, turuan mo pong maging mapagbigay. Dahil yun po ay nagmumula sa aming po mga puso na kung saan ay sagana sa iyong biyaya at pag-ibig. Kaya Lord, salamat po. Tulungan mo po kami na laging gamitin ang kung anuman ang mga bagay na pinagkatiwala mo po sa amin ay gamitin namin para sa iyong kapurihan. I-prioritize ka namin sa amin pong mga buhay. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. At sa umaga pong ito, magkakaroon po tayo ng ating invitation song. And as we sing, kay Jesus, lapit na. Kung meron man pong unang nagbigay sa atin, ay walang iba kundi ang Diyos. Binigay niya ang kanyang kaisa-isang buhay, kaisa-isang anak, para sa kaligtasan natin. Kaya po mga kapatid, mga kaibigan, mga nasa itaas at nandito sa ibaba, if you want to accept Jesus as your Savior and Lord, lumapit ka dito sa unahan at kilalanin mo si Jesus sa iyong buhay. Manatili po tayo nakatayo sa pag-alaala ng banal na dulang ng Panginoon. Atin ang pakinggan na pagbasa mula po sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 26, talataan 26 hanggang 30. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay
At matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa mga lagad at sinabi, "Kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan." Pagkatapos, dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, "Kayong lahat ay uminom nito, sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugo na ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan at ng marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama." At pagkaawit ng isang himno, sila'y nagpunta sa bundok ng mga olibo. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa at pagkadinig ng kanyang salita. Muli po tayong manalangin. Panginoon naming Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras po ito, Panginoon, ay muli naming isinusuko ang mga sarili namin sa inyo. Alam namin, Panginoon, na kami po ay nagkulang, nagkasala, nanghina. Kung ano man, Panginoon, ang mga naging pagkukulang at pagkakasala na nagawa namin sa inyo at sa ibang tao, loobin niyo po, Panginoon, na nawa po ipakalinisin niyo po muli kami, ipagpatawad niyo po ang mga pagkakataong nagdaan at muli kaming haharap upang alalahanin sa inyo, Panginoon, ang inyong pagkamatay doon sa krus ng Kalbaryo, na nabayubay, Panginoon, kayo, ang inyong katawan at dugo para sa kaligtasan ng bawat isa. Damhin namin, Panginoon, ang kahalagahan nito sapagkat sa bagay na ito, Panginoon, kami po inyong niligtas. Kung kayo, Panginoon, ay namatay para sa amin, sa oras na ito, muli naming bigyan ng tindi ang hamon na kami naman ang mabuhay para sa inyo. Mangyari na po ang inyong banal na kalooban para sa amin sa banal na punang ito, sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
Tayo po yung magsitayong lahat. Ikalawang Korinto, 9, hanggang 12. At ang nagbibigay ng binhi sa nag-aasik at ng tinapay na pinakapagkain ay magbibigay at magpaparami sa inyong binhi upang ihasik at magdaragdag ng mga bunga ng inyong katwiran. Yamang kayo'y pinayaman sa lahat ng mga bagay ukol sa lahat ng kagandahang loob na magsisigawa sa pamamagitan namin ng pagpapasalamat sa Diyos, sapagkat ang pangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumatakip sa pangailangan ng mga banal, kundi naman umaapaw sa pamamagitan ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. Purihin ng Diyos sa pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga salita. Standing on the promises of Christ, my King. To eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of Christ, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promise that I cannot fall. When the howling storms of doubt and fear are shared, by the living words of God that shall be read. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of Christ, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of Christ, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God.
Tayo pong lahat ay magsiyukot manalangin. Dakilang Diyos, Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat. Muli po, Panginoon, ang aming puso po at aming buong kaluluwa, Panginoon, ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sapagkat napakadakila mo, Panginoon, sa aming buhay. Mabuti ka sa amin, Panginoon, sa lahat ng panahon. At salamat, Panginoon, dahil muli niyo po kaming tinipon na magkakapatid sa iyong dugo, Panginoon, dito po sa iyong bahay sambahan upang sama-sama kami magpuri. Salamat, Panginoon, sa mga aral na amin po mga natutunan ngayon, na nagsisilbing paalala sa bawat isa sa amin na ikaw, Panginoon, ang dapat lagi naming inuuna sa lahat ng bagay. Sa kung anuman ang nagkakaroon kami na iyong ipinagkakaloob sa amin, ang pagbabalik namin ng kapurihan sa inyo, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga buhay, sa pamamagitan, Panginoon, ng aming mga salita, sa pamamagitan, Panginoon, ng aming pagkilos, sa pamamagitan, Panginoon, ng aming mga kaloob at awitin, ay lagi lamang, Panginoon, na ikaw lamang ang uunahin at siyang aming pagbibigyan ng buong kapurihan. Dalangin namin, Panginoon, ang pagpapasalamat din po sa mga kaloob na hatid ng mga kapatiran, ng mga magkakapatid dito sa iyong iglesia. Dalangin namin, Panginoon, ang mga kaloob na ito ay patuloy na magsilbi na magbigay ng malaking tulong sa pagpapalaganap ng iyong banal na salita. Turuan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin na ito po ay maihandog sa iyo at ang iyong buong iglesia, Panginoon, ay sama-samang kumilos sa pagpapalaganap ito hindi lamang sa aming mga mahal sa buhay, bagkus, Panginoon, sa mga bawat tao, bawat sulok ng bayang ito at sa ibang dako pa, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang mga pagpapasalamat sa iyong pagpapagaling sa mga kapatid namin na nagkasakit. Tunay, Panginoon, na dakila ka sa buhay ng bawat isa sa amin at hindi nyo kami pinababayaan. Nagiging tugon, Panginoon, maging ang iyong tugon, Panginoon, sa bawat panalangin namin, Panginoon, ay patuloy mong dinidinig. Kaya nararapat lamang, Panginoon, ang pagbabalik ng aming kapurihan sa iyo at ang pag-aalay ng aming buhay. Panginoon, sa mga oras pong ito, ay patuloy po naming dinadalangin ay iyong pag-iingat sa bawat isa. Ingatan niyo po ang bawat kapatid na nandito. Paigtingin mo pa, Panginoon, ang aming pagmamahalan sa bawat isa. Huwag manaig, Panginoon, ang puot sa mga pagkakamali na aming nakikita. Bagkus, Panginoon, mangibabaw ang pag-ibig bilang magkakapatid sa iyo, Panginoon. Dahil, Panginoon, ang nagbaband sa amin ay hindi dugo ng bawat isa. Kung hindi, Panginoon, dugo mo ang siyang nagbibigkis sa bawat magkakapatid na nandito. Tulungan mo po, Panginoon, na kung sakali man na naman mga kapatid kami dito na hindi pa namin nakakasundo, hindi pa namin nakakausap, hindi pa namin, Panginoon, na napapakinggan o nakikilala ng lubos. At kung meron man kami, Panginoon, ng mga kapatid namin na aming nakakasamaan ng loob, nawa, Panginoon, ay mangibabaw ang pagpapatawad, mangibabaw ang pag-ibig na siyang itinuturo mo sa amin sa bawat araw at sa bawat sandali na kami magkakasama. Dalangin namin, Panginoon, na ingatan mo ang bawat isa sa amin hanggang sa kami po ay makauwi. At mga dalangin po namin personal, sa aming pong pinansyal, sa aming pong mga desisyon na aming gagawin, Panginoon. Ibukas mo sa aming mga puso at isipan na nawa, Panginoon, ang lahat ng aming mga gagawin ay magbigay lamang ng kapurihan sa iyo at sa iyo lamang. Dalangin namin, Panginoon, ang lahat ng ito na may buong pasasalamat sa iyo at nawa, Panginoon, sa darating na linggo ay muli kaming magsama-sama na magpuri at magpakita, Panginoon, ng pag-iibigan ng isang magkakapatid. Ito na lamang po, Panginoon, ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ng Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoon Jesucristo ay siyang sumayinyong lahat. Amen. Thank you for watching.
We are glad that you were with us in worshiping God. Please continue to share the word and live out the word. For more updates and daily inspirational messages, please follow all of our social media accounts. We are on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Everything is at Liliw Church of Christ, 1904. Thank you and God bless.